Hi guys and welcome to another episode of The Turning Point. So alam naman natin, ginagawa natin tong interview na to para mas makilala nyo pa ang iba't ibang players ng Blacklist International. Again, I'm Frank Gutierrez, the CEO and co-founder of Tier 1 and also the co-owner of Blacklist. Kasama natin ngayon ng, alam naman natin, isa sa mga pinakakilalang personalidad sa pagkanta at pagsayaw, si Yue. Tama ba yan? Abo. Ay, hindi abo. Well anyway, itong si Yue, no, alam naman natin na nakilala po siya sa kantang Gento, sa hindi nyo, kung hindi nyo man alam. Pero nakilala rin siya sa ML ng konti. So, yun, kilala na natin siya. Yue, ikaw, personally, hindi rin tayo masyado nag-uusap. Ngayon rin lang talaga kita makakausap. Paano ka ba nagsimula sa Mobile Legends? Ano boss, nung nag-start lahat sa quarantine boss eh. Quarantine. So, 2020, roughly ka 2020, nag-start. boss. Hindi ka naglalaro before nun? Hindi boss. At all? Hindi talaga boss. Kahit talaga, anong game? Hindi, ano boss, LOL PC. LOL PC. Talaga nga, Gaano katagal ng LOL PC? Mga 2 years din. Okay. So, kaya ka rin pala merong galaw talaga na parang league, no? Anong role mo sa league nun? Ano boss, mid lane tsaka ADR. So, okay, APAD. Gets. Okay, if that's the case, nag-transition ka to ML, anong nilaro mo unang role? Wala boss, kung ano-ano lang. Bale nung tumagal, nagustuhan ko isang mage na hero si Chang eh. Tapos bale doon nagsimula lahat. Parang gusto ko mag-mage kasi parang katulad lang sa LoL na sa mid lang, ikot-ikot lang, ganun lang boss. So technically, mage user ka talaga. Yun yung masasabi mo, no? Parang nag-ADR ka, pero mostly mas strip mo talaga yung mage. Okay, so talking about your run dito sa ML, nung nag-start ka ba, gaano ka katagal bago gumaling? Masasabi mong gumaling ka ilang buwan? Mga ano rin boss, kalahating buwan, ganun. Kalating buwan lang, magaling ka agad? Hindi, ay, Ang bilis mo Ay, naman gumaling. hindi yung kumbaga boss, yung kumbaga nakapako. Nakapa mo. Ano yung point na nakaabot ka sa highest rank? Unang taon pa lang, Unang taon pa lang. Kumbaga talagang umpisa pa lang highest rank ka na agad. nag-grind talaga ako boss. Noong during that time, sino ba si Yue? Anong ginagawa niya bukod sa paglalaro? Nag-aaral ka ba? Anong ginagawa mo nun? Nag-aaral ako nung boss, tsaka nagba-volleyball din ako nun. Volleyball. High school, college? High school boss. High school ka nun. Anong year? Mga third year? Third year high school. So, nagpa-volleyball ka? Varsity ka? Varsity ako boss. Okay, so first year to third year varsity ka or kailan ka naging varsity? No, nung first year boss. First year pa lang varsity ka na ng volleyball? Ang galing mo. Kasi di ba usually pag nagiging varsity, usually ang nakakapasok sa varsities, third year to fourth year. Kasi syempre mas matanda yun eh. So first year pa lang varsity ka na. Anong role mo sa volleyball? Nung first year boss, muna ako, nag-middle blocker. Kasi marami kami nun eh. Kumbaga pang reserve pa lang ako nun. Second year? Second year, ganun din boss. Tapos nung nag-third year ako boss, doon napalitan yung role ko, naging setter ako kasi nawala na yung mga senior ko. Tapos doon nagsimula yung pagiging setter ko boss. So nag-setter ka ng third year. And then pandemic happened. Noon pandemic. Ano yung feeling? Na hindi ka ba nakalaro? Hindi ka nakapag-compete? Ano nangyari? Kwento mo nga yung pandemic story mo. Naman kami boss. Doon. Buti nga boss, tapos na ito yung mga tournament noon. Tapos yung nag-start yung pandemic, end of school year, boss. Siyempre nakakalungkot din kasi graduate na hindi face-to-face, kumbaga virtual lang. So that means, natapos yung school year, biglang nag-pandemic, so nawalan ka na bigla ng parang outlet to compete, kaya in a way doon ka naglaro. Let's talk about your varsity life. Nung nag-varsity ka, hanggang saan yung narating mo? Nagpuro kami, boss. First place sa district. Sa provincial? Wala, boss. So sa district kinanalo, sa provincial kinatalo. Okay. So at least nagkaroon ka ng taste of competition, no? Early on as a varsity. Kasi feeling ko yung pagiging varsity, malaking part ng disiplina siya, no? Tuturuan ka ng training, lahat ng mga paghihirap, yung grind. So, in a way, like, kung athlete ka, meron ka nung disiplina na kailangan sa isang athlete. Kaya siguro merong work ethic na meron ka ngayon. Moving on, no? Pandemic, third year, going into fourth year. Technically, biglang nawala yung buhay mo. Naging online na lang lahat. Kamusta yun bilang bata? Siyempre, boss, nakakalungkot kasi nawala yung kasanayan mo na passion na mag-training ka araw-araw, tapos maglalaro ka, ganun. Tapos maglalaro ka rin sa kumbaga sa mga kalye or sa mga court, ganun, boss. Kumbaga naging taong bahay ka, walang magawa, nakatuwa ka lang, boss, yun. Kaya ka na pa ML. Ngayon, after nung year 1 ng pandemic, nung sumunod, nag-college ka pa ba? Anong pinursu mo after? Wala, boss, nag-senior high ako, boss. Okay, Online senior class. high. O, senior high school.
So, ang senior high school, 2 years, tama? 2 years, boss. So, technically, nag-aral ka ng 2021, 2022, Bari kaka-graduate ko lang ngayong year, boss. ngayong year. So, during the time na naglalaro tayo ng MSC, nag-aaral ka pa pala nun? Boss. Hindi ko alam yun ah. Talaga? Ang galing mo, napagsabay mo talaga pareho. Paano mo napagsabay yung pagiging pro? Boss, mahirap din kasi di rin ako nakapagpasa. Kung bagay, late na ako nakapagpasa ng mga activity, mga requirements. Kung bagay, nahabol ko na lang, boss. Pero napasa mo naman, nakagraduate ka na maayos. Hindi mabuti. Sobrang napagsabay mo pala talaga, ibang klase yung ginawa mo. So, okay, moving on into your Mobile Legends career. So, isipin mo, so sikat ka sa inyo, malamang. Kasi high school ka pa lang, pro player ka na ng ML. Ibang level yun. So, hindi kasi face-to-face din, kaya mo kinaya. May dalawang choices siya, boss. Hindi face-to-face, tsaka face-to-face. Okay. So, pinili mo na lang hindi face-to-face para makommit mo pa rin. Okay, so let's talk about your ML career. So, gumaling ka and all. What was your first touch point sa competition? Pub player ka lang ba talaga altogether? Nung sa IESF, Oh, ISF nga daw. Ano yung team na yun? Maharlika, boss. Maharlika. So, naging parte ka nun, nanalo, sa ISF, ano nangyari? Ano, boss, siyempre masaya kasi nakasama ko rin yung mga yung team na ina-idolize ko. Ayun, tsaka siyempre nakabanding ko rin. Tapos nakita ko kung paano sila mag-practice, paano yung work hard na binibigay nila sa bawat game nila. Okay. So, ano yung naging place nyo doon sa ISF? Ano, boss, if kailangan namin maglaro, isasab nila kami ganun. So naging sub ka for ISF. Okay, hindi ko kasi alam yung story na yun. So sa Cebol lineup, sub ka ng Blacklist. Tama? So kasama ka nila sa Bali as a sub. Sino pa ibang sub na nandun? Yung katim ko rin na jungler, si Yuna, boss. Hindi kasi ako sumali sa sa ISF run na yun, kaya hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nalaman. So part ka na pala ng sub na yun. Gets? Okay, so after that run, what did you do after going back? Ano, boss, may mga pending tournament ako sa Maharlika, tapos yun nilaro namin. Tapos nakapasok kami nun sa ESL. Tapos sakto nung nag-chat sa akin si Coach Dex na if gusto ko mag-tryout. Tapos doon nagsimula na, pinag-isipan ko muna kung tutuloy ko ba o mag-tryout ba ako, boss. Tapos doon nga, pinili ko yung mag-tryout sa Blacklist. Bakit mo pinag-isipan? Kasi boss, syempre napamahal din ako sa mga team ko. Ang tagal na namin magkakasama kasi. Kaya kumbaga nagdadalawang isip ako kung unahin ko ba yung gusto ko tsaka yung pangarap tsaka yung mga kaibigan. Yung mga naging kapamilya ko na. Kinausap mo sila? Nagtanong-tanong yung boss kung i-go ko ba siya or mag-i-stay ba ako, ganun. Okay. So going into the tryouts, what happened? Kwento mo sa amin. Boss, nung tryouts, maganda yung mga performance ko, kumbaga maganda yung napapakita ko. Tapos, maayos din yung mga kascrim namin kasi may mga kasabi rin ako tryout. After nung boss, ilang days, kinonfirm ni Coach Dex na okay, pasok ko na ganun. Oo, nakita ko namin eh. Actually, isa ka sa mga naka-shortlist sa amin kasi nga parang naghanap kami ng mage during that time kasi magre-rest si Haji, di ba? And then, lumabas nga yung pangalan mo, and then eventually, in-assess, sinend out sa amin yung mga details ng kung anong kaya mong gawin and nakita nga nila yung potential mo. Especially dun sa mga scrims na ginawa natin. Actually, bumilib nga talaga si V sa'yo during that time. So like, talking about that, no, natanggap ka na. Ano naramdaman mo? Na-happy ka ba? Anong naramdaman mo nun? Sobrang ko nung boss, excited tsaka tuwang-tuwa yung kaloob-looban ko. Kumbaga, hindi ko mapaliwanag yung yung gustong expression ng sarili ko, boss. Okay. Ano sino unang kinentuhan mo? Yung mga kampi ko. Tapos pagtapos sumunod ng umuwi ako, sa sinabi na di ko ba sinabi na tanggap na ako, tapos pag-uwi ko sa bahay, doon ko lang sinabi na mag-blacklist ako. Okay. Ano sabi ng parents mo? Tuwang-tuwa siya mama. Alam rin ng parents mo yung blacklist? Paano? Nanonood kasi sila ng mga game ko pag may laro ako sa mga tournament. Tsaka yung sa din boss, nung nag-ISF kami, nung qualifier sa ISF, nakalabang kasi namin blacklist, boss. Tapos nakikwento-kwento ko rin sa kanya na malakas yung team na to. Kaya alam nila, boss. So, what was your mom's advice or parents' advice nung sinabi mo na parang, parte na ako. Parang anong sinabi nila sa'yo? Nagpayo ba sila? Thankful lang ba sila? Celebrate ba kayo? Ano yung nangyari? Sinabi lang sa akin ng mama ko, boss, galingan ko lang, tapos gawin ko lang yung gusto kong bagay kung saan ako masasaya. Okay. Sobrang supportive naman pala yung mama sa esports, no? Hindi mabuti yun. So, ngayon, okay, natanggap ka na, nakwento mo na sa lahat, pumasok ka sa bootcamp.
bago ka pumasok sa bootcamp, ano yung expectation mo? Like, may inisip ka ba, ganito kaya mangyayari sa akin, ganito kaya mangyayari sa akin, ano yung naging tumak mo sa utak mo? Yung expectation sa sarili ko ng boss, kung magpe-perform ba ako ng maayos, o lagi bang mali yung mga magagawa ko, o mas mag-i-improve ba ako, or may ma-i-improve ba ako. Mga ganun, boss. Tapos pagpasok mo, syempre may mga, alam mo naman yung blacklist di ba? Pumasok ka, nagka-idea ka ba na parang, ano kaya, parang, eto kaya si ganito, si ganyan, ganito ba sila? May ganun ka ba o hindi naman? Wala naman, boss. Pumasok ka na lang. Pumasok na. O pagpasok mo, ano yung unang-unang parang experience mo? Ano naramdaman mo nung nandun ka na? Ano ba boss? yung unang moment? Parang iba yung, sa akin yung aura. Parang, ganito pala yung bootcamp ng dito, ganito pala dito sa Blacklist, parang iba yung vibes, parang, Bakit? boss, parang sa sarili ko, parang, yung vibe siya nakaka-hype sa akin. Kasi? Kasi, nasa ako dating pinapangarap ko lang na team, tsaka pinapanood, tsaka ina-idolize, andito na ako sa nila. Ano yung mga iba? Iba ba yung inumin? Iba yung pagkain? Iba yung technology? Ano yung iba? Para lang malaman ng mga ibang nangangarap Iba din. doon, boss, ang daming pagkain. Okay. Tsaka- Dami pagkain, ano ba? Tsaka sobrang organized ng mga gamit, mga bagay. Kumbaga, wala kang makikita ang kalat, boss. Yun, tsaka, Dahil kay Monina yun. Oo. Anong favorite na drink mo sa ref ng Blacklist? Yakult, boss. Yakult. Ano pa pinaka-paborito mong luto sa bootcamp? Lahat, boss, masarap Oh. Sino kaya nagluluto sa inyo doon? Si Kuya MJ nun, boss, yung pagpasok ko. Oh, magaling ba magluto Kung magaling yun? tayo, sarap na. Sino pinakamalakas kumain doon? Sabi nila ako nung hindi ba ako naiiyak. Okay. Hindi ko alam yun Ikaw pala pinakamalakas. Parang ngayon ko lang narinig yung mga ganyang kwento Ikaw lang yata yung naka-appreciate ng pagkain ni MJ Anyway, so, ikwento mo nga sa mga tao na hindi nakakaintindi. Anong nangyayari sa umaga, tanghali, hapon sa bootcamp? Pag sa umaga, gigising kami ng minsan gigising kami ng umaga para mag-RG or mag-practice ng RG, ng game. Tapos pagdating ng mga after ng tanghali, mag-review kami ng mga pwede namin gawin or improve or mga itatry namin mga bago, boss. Tapos pagka doon, tapos nung sa mga practice na, doon namin itatry yung mga... Lunch. Ay, Lunch. Lunch yung, boss, kakain kami. Pag lunch, sabay-sabay ba kayo kumakain? Hindi, boss, minsan kasi hindi kami sabay-sabay. So, kanya-kanyang kain na. Tapos, hapon? Hapon, doon. Yung mga napag-usapan namin sa meeting bago mag-start, tinatry namin sa mga scrim, boss. Sa scrim. Nakailang scrim kayo? Kami, boss, 3. 3 scrim. 3 set. After nun, dinner na. Dinner na, boss. Oo. Ay, di. 3 ba? 2 pa lang mga, boss. 2. Dalawa, tapos Tapos sabay dinner. Okay. Pagkatapos ng dinner, Tapos, babalik kami sa practice, boss. practice ulit. Tapos, Tapos, after ng mga game nun, pinag-uusapan namin nun kung ano yung mga dapat ginawa, ano yung mga mas magandang ginawa sa game na yun, or ano yung mga pwede pang ipasok. Ganun, boss. is that whole cycle and routine different from other teams? Iba? Iba ba ang routine sa ibang team? Kasi syempre naging parte ka na Maharlika Oo. Ganon din ba yung, May iba, yung boss, routine nyo? Iba doon? Iba. Iba. Paano doon? So, kasi sa nung sa dati kong team, di kami nag-review nung after yung mga scrim or ano yung mga gagawin namin before scrim. Tapos kung ano pa yung mga namin, mga dapat gawin, ganun nga. Kumbaga dito mas may sistema yung kung ano yung gagawin yung playstyle. Ganun. Yung system. Nabigla ka ba doon? Na parang hindi lang pala pwede pumindot lang ganun. ako dito. Kailangan pala. Tapos Nag-iisip nagulat din din ako, ako. nakikinig din ako, nagulat ka. Nagulat ako, no? Oh, paano ka nagulat? Joke lang. Paano naisip mo? Parang ano yung tumakbo sa isip Sabi mo? ko, ganito pala dito, hindi lang pala basta-basta laro. Kumbaga, kailangan mo paganahin lahat ng utak mo, kung ano yung, tsaka yung, kailangan mo din mag-isip-isip. Kung may masasuggest ka ba na idea, ganun. Gets. Okay, so, habang nangyayari lahat ng yun, ikaw yung rookie lang sa team during that time and si Red. Nagkaroon ba kayo ng parang usap na, hirap nito or ganito may parang ganun ba kayo? Minsan, boss, may ganun. Hmm. Kasi pag parang pag natalo kami sa scrim na parang down kami. Or nalulungkot, parang ganun, boss, na ang hirap, parang nahirapan tayo, ganun. May mali ba tayo, parang mali ginagawa natin. Ganun, boss. Nung pumasok ka, Red, ikaw, Edward V. Wise, na starstruck ka ba? Hindi, boss. Hindi ka na starstruck. Hindi ka na starstruck. Hindi ka na intimidate dun sa tatlo. Hindi rin, boss. Parang tingin mo okay lang, kakampi ko sila, ganyan. Okay lang. So, okay, pumasok ka, nagtitraining and all. Habang nangyari lahat, okay, sasalang ka na, laban na.
Ano yung naramdaman mo before your first match? Ano boss, so parang Kapag ka nun, tanda ako. sobrang kaba talaga boss. Nagalo yung kaba tsaka excited. Hmm. Kumbaga, mas nauna yung kaba ko kaysa sa pag-iisip ko. Naalala ko yung game 1 mo, sobrang kabado ng laro mo. Talo tayo nun eh. Talo Tayo. Sobrang kabado mo eh. Pero nung game 2, nakabawi na. Parang, paano yung tumakbo sa'yo after nung game 1 na kabado tas talo tayo? Nung tumakbo sa isip mo? Kailangan ko pa kalmahin yung sarili ko. Hindi mauna yung kaba sa sarili ko. Kasi boss, hindi ako nakapag-isip ng maayos or hindi ko magawa yung dapat kong gawin. Kaya pinapakalma ko sa sarili. Sino nagpakalma sa'yo? Sarili mo lang? Hindi boss, sila din, yung mga nasa team. Sabi, okay lang yan, bawi lang tayo. First game lang yan. Yun. First game jitters, it exists talaga eh. So, yun, after nun, naglaro tayo. Naging maganda yung initial run naman natin eh, sa totoo lang, in the season. Bakit mo, ikaw like, syempre bagong pasok lang sa team, successful agad, di ba kahit pa paano naging maganda naman yung run, hindi naman sobrang pangit. Anong feeling mo after the season? Parang, okay na to, happy na ako, gusto ko bang mag-champion? Or ano yung parang tumatakbo sa isip ni Yue? Sa akin, sabi ko sa sarili ko, hindi pa sapat to. Parang, babawi pa kami sa mga susunod. Kasi kaya namin Kasi lower bracket tayo nun eh. Yeah, lower bracket tayo. First time mag-lower bracket ng blacklist nun in the whole VY's era, di ba? Let's talk about playoffs. Pasok yung playoffs. Eto na, laban na. Bren was number 1, Echo was number 2. Ang layo natin, di ba? Nasa lower bracket tayo. Ano yung naging unang laban? Natatandaan mo pa ba? Ano yung moment na parang memorable sa'yo sa playoffs? Boss, yung sunod panalo namin sa bawat series sa Omega, Bren, tas RSG. Tuwang-tuwa kami ng boss kasi di naman namin na-expect na manalo kami sa Bren eh. Kumbaga, ang nasa isip lang namin nun, bibigay namin best namin, gagawin namin yung mga dapat namin ipakita or ilaro. Tsaka sa RSG, tuwang-tuwa kami nun kasi kami unang nakakuha ng ticket nun sa MC boss. Tama. Tsaka second finals. Naalala ko yun. Beating Bren, knowing gano'n sila kalakas, rookie ka, ano yung parang tumatakbo sa utak mo nung kalaban mo sila? Boss, di ko iniisip na na top ones, na nasa taas sila ng, points. Points. Iniisip ko lang na dapat malaro ko yung mga na-practice namin, tsaka ma-work it yung mga hard work na araw-araw namin ginagawa. Okay. So you think the preparation is what got you there in a way, no? Let's talk about yung Valentina na hero, di ba? Isa sa mga pinaka-nakilala ka. Bakit mo ba masasabing iba yung Valentina mo? Ilang games ka ba dun? Dami, boss. Ilang libo? Ilang daan? Mga 300, 600. 300, 600 games ang Valentina mo throughout. Bakit? What's with Valentina? Ba't gusto mo yung hero na yun? Wala, boss, kasi ang likod kasi ng isang Valentina, lalo na pag nakakuha ng iba't ibang ulti, na mas naka-benefits pa sa team nyo. Do you think, masasabi mo na parang, dahil Valentina yung isa sa mga favorite hero mo na creative ka, paano tumatakbo sa utak mo na ito kukunin ko? Ano ba yun? Iniisip mo ba o nangyayari na lang? Iniisip ko pa, boss, kung ano yung dapat ko talagang kunin para if ever na ma-benefit sa kampi or mas maano ko sa kalaban magamit. So, ngayon, going into the finals, we secured MSC, one of the greatest experiences experience mo for sure. Ano yung feeling nung na-secure natin yung MSC? Siyempre, boss, sobrang tuwang-tuwa ako nun. Kasi first, kahit rookie lang ako, tapos kakapasok ko lang sa MPL. Tuwang-tuwa rin ako. Kasi ang dami nangangarap makarating sa MSC. Ikaw, unang araw, unang pasok, okay agad. So, happy ka. Pero, talo tayo sa finals. Ano naman yung pakiramdam nun? Boss, nalulungkot din. Siyempre, nalulungkot din ako. Parang kinulang kami. Hindi namin na labas lahat. Boss. Ano yung parang sinabi mo sa sarili mo after the loss against Echo? Babawi ako. Mas mag-improve pa ako lalo. Magka-practice pa ako ng doble para mag-improve. Okay. MSC, first time na lumipad mo, napunta ka. First time mo ba umalis ang bansa? Hindi naman. Boss. Pangalawa na yun, boss. Pangalawang beses. Oo, kasi with Bali nung before, no? Ngayon, pangalawa naman, papunta naman sa Cambodia. Pagpunta mo ng Cambodia, excited ka for sure. Ano yung expectation mo naman going into MSC? In-expect mo ba mag-champion tayo? Second, third, fourth? Anong nasa isip mo nun? Nasa isip ko lang, boss, yung expectation ko, yung mga kalaban malalakas talaga. Kumbaga, iba't ibang region, mga nag-champion sa region. Kumbaga, mga pinakamalakas sa region nila. Hindi ko ina-expect na makakaabot kami ng grand finals ng boss. Kasi, based nga sa mga kalaban namin, lalakas. What was the hardest game para sa'yo? Bukod sa finals? Yung sa Burner Splash, boss.
Cambodia, boss. Ay, oo. Naalala ko na. Okay. Bakit naging mahirap yun para sa'yo? Ano yung sobrang synchronized lang gumalaw. Tapos parang may isa silang play na laging na dapat gawin nilang 5 pag sila sama-sama ganun. Let's talk about one of your iconic moments in the MSC. Yung dalawa na lang kayo ni V. Tapos na-defend niyo yung 5. Anong tumatakbo sa isip mo nung sumusugod na sila, 5 sila, 2 lang kayo? Madedep namin yung boss talaga. Feeling mo madedef mo talaga? Kasi nakuha kasi ni Wise yung Lord nun. Tapos sakto lalabas din yung minion wave doon na kasama yung Lord. So hindi talaga nila Yun yung feeling mo. Pero hindi totoo yung feeling mo. Kasi muntik na talaga nilang mabasag, di ba? So ano yung tumatakbo sa usip mo nung dinedefend mo na? Sabi ko, kaya namin to. Ma'am, may ulti pa ako ng Lolita. Kaya namin mag-clear ng wave. Creeps lang yung talagang tatargeting ko doon para ma-clear ko. Tsaka hindi na ma-tower lock. And you were able to do it. Nakapatay kayo ng 3, I believe. 2 yung natira. Kumonek sa inyo sa baba, pero nabasag nyo na with the Lord, di ba? Ano yung pakiramdam mo nun? Parang na-feel mo ba na ako na pinakamagaling dito? Anong feeling ba pagkatapos? Sobrang tawag doon, alisan ng tinik sa hindi nga, nakahinga ng maayos kasi nakambak pa namin. Oo. Kumbaga, parang feeling ko nung kung di namin nakambak yun, burn express yung makakuha ng momentum. Totoo yun. Nag-agree ako. And I think that was such a defining moment. Do you think as a rookie, dahil rookie ka, dahil walang expectation, kaya wala kang pressure, kaya mo nagagawa lahat ng yun, or do you think mindset? So tamang mindset rin, boss. Ano bang mindset mo? Mindset ko lang dapat ilaro ko yung dapat kong ilaro, tsaka yung mapakita ko yung mga pinapractice namin sa mga practice. Nakakailang laro ka ba sa isang araw? Depende, boss, pag nag-RG. Mga boss, siguro mga 15 to 20. 15 to 20 games per day. Okay. Now, moving on into the finals. Diba? Finals na naman. Ito na naman. Natanggal yung Echo. So, may chance. Sabi ng mga tao, Oni kalaban. Kamusta yung finals? How was the finals experience for you? Sa akin, mahirap din kasi Indo din kalaban. Pero sa tingin ko nung kaya namin. Kasi napapanalo namin yung game. Tsaka dumidikit kami, boss. Pero nung kinapos, natalo, ano naman parang feeling na after? Nalungkot ako nung kasi feeling ko nagkulang kami. Parang hindi kami nagawa na dapat namin ginawa ganun. Ngayon, pinag-uusapan natin tong lahat ng pro career side mo. Outside of game, sino ka ba? Ilan bang magkakapatid meron kayo? Ano bang setup mo? Isa lang kapatid ko, boss. Kumbaga panganay ako. Panganay ka? Okay. So, yung playful na Yue na nakikita nila sa online and all, like, ganun ka rin ba sa pamilya mo? Paano mo na-build yung ganung character? Tahimik, lang talaga sa bahay, boss. Tahimik lang talaga ako. Kumbaga, sa TikTok ka lang maingay. Ano? Hindi masyad. Pagkasama ko lang din mga kaibigan ko, sa ako maingay. Kumbaga, tahimik talaga akong tao. Okay. Pero masiyahin ka? Masiyahin ka? Masiyahin din. Oo nga, mukha nga eh. Mukhang masiyahin ka naman bata. Okay, so going into everything na nangyari. Dami nangyari sa'yo. Kung isusuma total mo yung lahat ng nangyari, anong masasabi mo? Natutunan mo, experience mo, thankful ka ba? Anong pakiramdam mo after ng lahat na nangyari? Thankful pa rin ako kasi nakarating kami. Kahit di namin na-expect na makakarating kami sa Grand Finals sa MPL tsaka MSC. Nakarating kami. Baga sobrang thankful ko na nakabot kami dun. Masasabi mo ba na nasukat mo rin yung sarili mo bilang mage na kaya mong sumabay or tingin mo kulang pa? Sino yung mage doon na parang masabi mo mas magaling sa akin to? Nasukat ko, boss, kasi lahat, based sa mga nakatapat ko lahat, parang kulang pa rin ako kasi nakakatapat ko siya ng one-on-one sa mid. Kumbaga parang nagugulangan nila ako, ganun. Sino yung pinakamakating mid laner na nakatapat mo? Nung sa MPL, boss, si Sanji talaga eh. Tapos nung sa MSC si Sans. Iba talaga yung pakiramdam. Boss. Alam ko yung ganun. May ganun talagang feeling eh. Moving into the next season, if ever na hindi ka maglaro, anong mindset mo? Tutulungan ko pa rin sila pag may na-discover ako na bago or idea na pwede kong maitulong sa kanila, sasabihin ko sa kanila. If ever maglalaro ka naman, anong mindset mo? Ganun din, boss. Yung mindset ko dati na mas gagalingan ko na ngayon, mas bibigay ko yung best ko. Ganun. Masasabi mo ba after 1 year na this is something you want to do ng matagal? Sa tingin ko naman, boss, oo. Tingin mo? Tingin mo you have what it takes? Okay. So, let's talk about ano ba talaga ang pangarap ni Yue as a player? Kasi syempre, nakatry mo, dati pangarap mo makapasok lang ng MPL eh.
Ngayon, nandito ka na. Anong pangarap mo as a player? Kumbaga, pag isang araw nag-retire ka, anong gusto mong mga nagawa mo? Boss, syempre gusto ko makaranas ng champion. Tsaka champion din sa international. Actually, technically, hindi ka pa pala nag-champion, no? Diba? Puro ka second, no? Lagi kang second place pala mo. So, hindi mo pa naranasan mag-champion. So, local and international championship, yung isa sa mga pangarap mo. Okay. Alam ko wala kang masyadong comparison with a lot of teams, di ba? Pero ikaw ba masasabi mo, kunyari, tinanong ka, anong iba sa blacklist? Bakit kayo nananalo? Anong iba sa blacklist? Para sa akin, boss, yung bonding tsaka yung cooperation ng bawat isa. Tsaka yung connection na nagbibigay ng mga alam nila. Kumbaga nag-share sila ng ng mga nasa Info. info. Kasi yung dito kasi, alam naman natin, very critical sa isa't isa pag nagkakamali. Do you think yung ganong kultura na hindi na-offend yung mga tao na i-criticize, medyo mahirap yung ganon sa iba, no? Feeling ko mas mahirap sa iba yun. Yun rin yung nakikita ko na parang, at least dito kasi nakapag-create tayo ng kultura na open for criticisms na hindi naman masyado maraming na-offend. So, I think that's one of the reasons for success din. Pero, let's talk about your turning point. Ano ba yung turning point ng buhay mo? Hindi lang sa ML. Ito yung turning point ko, kaya ako nakaabot sa kung saan ako nakarating ngayon. Ano yung turning point para sa'yo? Yung nag-pandemic, boss. Kasi nag-ML ka? Doon nagsimula lahat eh. Kung siguro hindi nagkaroon pandemic, wala ako dito. Anong advice mo sa mga taong nangangarap maging pro player na katulad mo? Pagpatuloy lang nila yung ginagawa nila, tsaka kung gusto nila isang bagay, i-pursue nila. Para hindi sila mag-regret sa uli. Okay. And kung may message ka dun sa Yue na nag-start maglaro nung pandemic, anong message mo? Tama lang na tinuloy niya yung gusto niyang bagay. Okay, so in the final part of this episode, tatanungin kita, i-mention ko isa sa mga naging kakampi mo. Bigyan mo ko ng isang linya kung ano sila para sa'yo. Okay? Simulan muna natin kay Aul. Parang best friend. Best friend mo? Best friend. Okay. Next is si Edward. Kuya. Kuya, Parang okay. kuya. Si Wise. Parang siya yung para sa akin, parang head siya. Pangalawa sa head. Kasi nagbibigay siya ng mga advice or mga tips or pag malungkot ako, siya, nag-cheer up. Si V. Si V, parang siya yung parang sabihin to, parang puhunan ng isang ng team ganun. Okay. Si Red. Best friend din, best friend. So kasi magkakabatch kayo no? Si Rene J. Taong laging nagbibigay ng mga Ganun? good vibes. Okay. Si Bon. Ay, hindi mo pala naging coach Bon. Si MTB. Parang boss, parang tatay si Coach MTB. Si Dex. Ganun din, boss. Parang tatay na din. Tatay, Dumaan pa naman si Dex, Kumaka pa akong tatay. Si Kalad. Parang siya. Parang kuya din, boss. Okay. So, kung merong suma total ng lahat ng natutunan mo, outside game, bigyan mo akong 3 sa lahat ng buong naging run mo. Ano yung 3 biggest lessons para sa'yo? Wag mag-regret sa isang bagay na hindi mo naman sinubukan. Pangalawa, kung ano yung nasa loob mo, ilabas mo para di mo isipin na or masok sa isip na sayang. dapat nasabi ko to. Okay, pangatlo, boss, yung dapat open kayo sa isa't isa para magkaroon kayo ng connection or alam niyo yung mga nangyayari. Okay. So, any message sa lahat ng nanonood dito para sa'yo? Patuloy niyo kami supportahan sa mga susunod, sa mga paparating namin na tournament. And salamat sa pagsuportan sa amin. Yun. Napakabilis lang, guys. So, at least nakilala niyo na si Yue and hopefully na-enjoy niyo yung Turning Point episode na to. Peace. Goodbye.